Bakit para yatang problemado ka, Lucy? Tanong ng kaibigan niyang si Jana pagpasok niya pa lang sa opisina. 5 taon na silang magkaibigan at magkatrabaho, kaya naman kilalang kilala na nila ang isa't isa. Napatungo na lamang si Lucy, kasabay noon ang unti-unting pagpatak ng kanyang mga luha. Sa mga nakaraang araw ay hindi niya alam kung papaano sasabihin kay Jana ang kanyang pinagdadaanan. At ngayong tinatanong siya nito ay bumuhos ng emosyon na matagal niya nang itinatago. May babae ang asawa ko, wika ni Lucy bago napabuntong hininga ng malalim. Sira ulo talaga yung asawa mo. Papaano niyang nagagawang mambabae? Ang kapal talaga ng mukha niya. Nalaman ko na 6 na buwan na pala silang magkarelasyon at itinatago niya lamang ito sa akin. Kaya pala palagi siyang inuumaga sa pag-uwi ay doon pala siya natutulog. Buong akala ko naman ay dahil nag-overtime siya sa trabaho. Inakala ko na okay kami dahil hindi naman kami nagkakaroon ng pagtatalo, wika ni Lucy. Ramdam ni Jana ang lungkot ng kanyang kaibigan noong mga sandaling iyon. Kalahating taon? Grabe, ang kapal talaga ng mukha at wala pang konsensya. So anong balak mong gawin? Hindi ko pa alam, Jana. Kaya mo pa ba siyang patawarin kung sakaling babalik siya sa'yo? Jana, hindi ko alam kung anong gagawin ko. May 2 kaming anak at kasal na kami sa loob ng 8 taon. Nagsisimula pa lang mag-aral ang mga bata. Hindi ko kayang makita sila na lumalaki ng walang tatay. Si Lucy at asawang si Kevin ay mayroong kambal na anak, sina David at Patrick. Grade 1 pa lamang ang mga ito. Noong nakaraang buwan lamang ay inihatid pa ni Kevin ang kambal sa paaralan at proud na proud pa ito. At kung titingnan, parang wala itong ginagawang kalokohan. May mga pagkakataon na napapansin ni Lucy na may nagbago sa kanyang asawa pero hindi niya matukoy kung ano iyon. Hindi naman siya nagsuspecha na may babae na pala ito. Alam ni Lucy na galit si Jana sa mga manloloko. Kaya alam na alam niya kung ano ang magiging reaksyon nito at sasabihin sa kanya. Ito ay dahil hiwalay si Jana sa unang asawa. Tulad ng kanyang mister ay nambabae rin ito. Lucy, alam kong mahirap. Hindi pa handa ang mga bata sa ganitong sitwasyon. Kaya lamang ay papaano ang kinabukasan ninyong mag-iina? Sa tingin mo ba ay hihiwalayan ni Kevin ang kabit niya? Sabihin na natin maghiwalay nga sila pero papaano ka na kasi sigurong hindi na sila magkakabalikan pa? Nasira na ang tiwala mo sa kanya. Darating ka sa punto na kukwestiyonin mo ang lahat ng sinasabi o ginagawa niya dahil palagi nang may tanong sa isip mo kung nagsasabi ba siya ng totoo. Jana, hindi niya na magagawa pa yon. Sigurado ka? Oo, sigurado ako dahil 3 araw na mula nang namatay ang kabit niya. Nanlaki ang mga mata ni Jana sa narinig. Anong ibig mong sabihin, Lucy? Sana hindi pa totoong patay talaga siya. Wala naman akong ginawa sa kanya kaya lang ano? Noong araw na natuklasan ko ang lahat, aksidenteng naiwan ni Kevin ang cellphone niya sa bahay. Papaalis na sana ako ng bahay noon nang maalala ko na may lakad pala kami ni Kevin kinagabihan. Naisip kong tawagan siya para itanong kung susunduin niya ba ako. Pero nung tinawagan ko siya ay narinig ko ang ringtone ng cellphone niya sa banyo. Kinuha ko yun. Hindi ko alam pero parang kinutuban ako nang mahawakan ko ang cellphone. Trinay kong gamitin ang mga posibleng password at buti na lang ang birthday ng kambal ang ginamit niya. Kaagad kong chinek ang mga recent calls at messages at doon nabasa ko ang paghaharutan nila. Matagal na pala silang magkarelasyon at madalas silang nagkikita. Dati silang magkatrabaho at marahil ay doon sila nagkakilala. Habang binabasa ko ang mga conversation nila ay panay rin ang pagtulo ng aking luha na parang isang baliw. Sobrang sakit at sobrang galit rin ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko napigilan ang sarili ko kaya itinext ko ang babae gamit ang cellphone ni Kevin. Ano naman ang sinabi mo sa kanya? Tanong ni Jana. Sinabi ko sa kanya na sana ay mamatay na siya dahil wala siyang kwentang tao. Well, normal na reaksyon lang naman yun ng asawang niloko, hindi ba? Muling singit ni Jana.
Kaya lang, ilang oras matapos kong i-text ang babae ay bumalik si Kevin ng bahay na namumutla. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari at sinabi niya sa akin na namatay raw ang katrabaho niya. Tinanong ko rin kung ano ang ikinamatay. Ayon kay Kevin, nasagasaan raw si Sharon ng kotse. Nangyari iyon kalahating oras matapos kong mag-text sa kanya. At ngayon sa tingin mo ikaw ang may kasalanan? Coincidence lang siguro yon. Nakakalungkot. Medyo weird pero hindi mo yun kasalanan, Lucy. Sana nga, pero alam mo Jana, mayroong bumabagabag sa akin mula noong araw na nangyari iyon. Ano namang bumabagabag sa'yo? Kahit ako, ganyan na rin ang mararamdaman ko matapos malaman na kalahating taon na pala akong niloloko ng asawa ko. Sinong babae ba naman ang makakatulog sa ganyang sitwasyon? Sinabi mo na ba sa kanya ang mga natuklasan mo? Oo, alam niya na dahil nakita niya ang message ko sa kabit niya. Nagsorry siya sa akin at sinabi niya na sana daw ay mapatawad ko siya. Nadala lamang daw siya ng tukso. Sabi niya, hindi niya raw kami magagawang iwanan, lalo na ang aming mga anak. Mahal na mahal niya raw kami. At naniwala ka naman. Wala naman akong magagawa kung hindi ang maniwala na lang. Wala na rin naman siyang dahilan para magsinungaling pa. Ikaw ang bahala, Lucy. Ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. Ang akin lang naman ay ayaw kong nakikita kang ganyan. Noong mga sandaling iyon ay napagpasyahan ni Lucy na huwag sundin ang payo ng kaibigan. Alam niyang may punto ito pero mas iniisip niya ang mga bata. Kahit papaano, naibsan na rin ang kanyang problema matapos maibahagi ang lahat kay Jana. Kahapon inilibing ang kabit niya at nagpunta siya roon kasama ang iba pang kaopisina. Ramdam ko rin ang lungkot niya sa nangyari. Alam mo Lucy, baliw ka na yata. Naawa ka pa sa asawa mo ngayong nagluluksa siya para sa kabit niya? Alam mo Jana, pinipilit kong maintindihan ang lahat. Hindi ko alam kung ano bang gagawin ko, maski ako'y naguguluhan na rin sa sarili ko. Malalampasan mo rin ang lahat ng ito, Lucy. Matapos noon ay mahigpit nilang niyakap ang isa't isa. During lunch break ay sabay silang kumain. Pinag-iisipan pa rin ni Lucy kung patatawarin niya ba ang kanyang asawa. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay nararamdaman naman niyang mahal pa rin siya nito. Pero hindi iyon ang iniisip niya kung hindi ang mga bata. Malapit ang kambal kay Kevin at siguradong malaki ang magbabago sa buhay ng mga ito kapag nalaman nila na magiging broken family sila. Oo nga't nagkamali siya pero pangkaraniwan naman na ang ganitong pangyayari sa isang pamilya. Kahit sino ay pwedeng magkamali. Pero muling napaisip si Lucy. Ni sa panaginip, ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na darating siya sa ganitong punto ng kanyang buhay. Noon naman ay masaya sila ni Kevin. Magkasundo sa mga bagay-bagay at bibihirang mag-away. At kung may tampuhan man ay kaagad nila itong napag-uusapan. Hindi niya lubos akalain na magagawang tumingin ni Kevin sa ibang babae. Noon lamang iyon nangyari sa kanila. O noon niya lamang nadiskubre ang tunay na kulay ng kanyang asawa. Nako, subukan mo Lucy mag-imbestiga. Baka marami na yang naging babae. Wika ni Jana. Hindi alam ni Lucy na ang kanyang mga iniisip. Hindi alam ni Lucy na ang kanyang iniisip ay lumabas na sa kanyang bibig. Papaano naman? Tanong ni Lucy sa kaibigan. Naaalala mo ba si Ate Jane? Yung matandang nagtatrabaho sa second floor? Balita ko ay magaling siyang manghula gamit ang mga fortune cards. Bakit hindi natin siya subukang tanungin? Malay mo. Noong mga sandaling iyon ay parang nabuhayan ng pag-asa si Lucy. Hindi lamang siya interesado sa mga panluloko ni Kevin, kundi pati na rin ang magiging future ng kanilang pamilya. Mapapatawad niya kaya si Kevin o palalayasin ito ng bahay? Naku Lucy, malay mo, sa future talagang malayang-malaya na si Kevin na pumunta kung saang babae niya gusto. Total, guilty naman siya kaya hayaan mo na. Kontra pa ni Jana sa kaibigan bago ito yayain sa manghuhula. Palaging naririnig ni Lucy ang pangalan ni Ate Jane mula sa kanyang mga kaopisina pero hindi niya pa ito nakikilala. At ngayong nabigyan siya ng pagkakataon na makausap ito, excited na siyang malaman kung ano ang sagot sa kanyang mga katanungan.
Nagtungo ang magkaibigan sa pinakadulong silid ng gusali. Kumatok sila at narinig ang isang tinig. "Pasok kayo." Pagpasok nila sa loob ay madilim ang paligid. Ang mga bintana ay natatakpan ng makapal na kurtina. Sa gilid ng silid ay nakaupo roon si Ate Jane. Sa itsura niya ay hindi siya mukhang manghuhula kung hindi isang magandang donya dahil sa postura at alahas na suot nito. Sa tansya ni Lucy ay nasa 50 taong gulang na ang manghuhula. "Ako nga pala si Lucy. Nandito ako dahil nalaman ko na nababasa niyo ang kapalaran ng isang tao gamit ang mga fortune cards. Maaari bang basahin ninyo ang aking kapalaran?" Lakas loob na wika niya. "Maupo ka, Lucy. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang nangyari?" Mahinahong sabi naman ng manghuhula. "Akala ko, ikaw ang magsasabi sa akin kung ano ang nangyari." Wika naman ni Lucy na siya namang ikinagulat ni Ate Jane. "Babasahin ko ang kapalaran mo, Lucy. Kung sasabihin mo sa akin ang problema, ipapakita ng aking mga baraha ang kasagutan." Sinabi ni Lucy na ang kanyang asawa ay mayroong kabit at sa kasamaang palad ay namatay na ito. Tumango lamang si Ate Jane bago isa-isang inilatag ang baraha. Sinuri niya itong mabuti bago nagsalita. "Hindi guilty ang asawa mo sa pagkamatay ng kabit niya dahil iyon talaga ang nakatadhana. Sa tingin mo ba magkakabalikan pa kami ng asawa ko?" Muling tanong ni Lucy. Sa ikalawang pagkakataon ay muling inilatag ni Ate Jane ang baraha. Tiningnan niya si Lucy sa mga mata. "Ayon sa baraha ko, ikaw lamang ang makakapagdesisyon ng iyong tadhana. Ikaw mismo ang susi sa iyong mga katanungan. Kung papatawarin mo ang iyong asawa ay dapat mo siyang mahalin ng buong puso. Papaano kung hindi ko yun gawin? Kung hindi mo yun gagawin, mamamatay siya bago matapos ang taong ito. Sinasabi ko lamang sa iyo ang ipinaparating ng mga baraha. Kailangan mong pumili, Lucy." Matapos noon ay tumayo na si Ate Jane. Naglagay naman ng pera si Lucy sa isang banga bago lisanin ang silid na iyon. "Anong balak mo ngayon?" Nag-aalalang tanong ni Jana sa kaibigan. "Hindi ko alam." Buong araw pinag-isipang mabuti ni Lucy ang gagawing desisyon. Pagka-uwi niya ng bahay ay naroon si Kevin at ang mga bata. Excited na ito sa pagdating niya. Masaya silang naghapunan. Si Kevin ang nagluto at naghugas ng mga plato. Habang pinagmamasdan ni Lucy ang mag-aama ay na-realize niyang hindi niya kayang makita ang mga bata na wala si Kevin. At lalong hindi niya kaya na mamatay ito dahil sa kanya. Nang makatulog na ang mga bata ay masinsinang nag-usap ang mag-asawa. Nangako si Kevin na hindi na mauulit pa ang pangyayaring iyon. Napagkasunduan rin nila na hindi na uungkatin pa ang masasamang alaala. Bagkos ay mas mamahalin pa nila ang isa't isa para sa kanilang mga anak. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Muling bumalik ang dating pagsasama ng mag-asawa. Tuluyan ang napatawad ni Lucy ang kanyang asawa at unti-unti na ring bumalik ang pagmamahal niya para dito tulad ng dati. Nakita naman ni Jana kung papaanong nagbabago si Kevin para mapatunayan kay Lucy na hindi na siya titingin pa sa ibang babae. Tutol man siya sa naging desisyon ni Lucy, naiintindihan niya ang kanyang kaibigan. Isang umaga, habang nasa elevator si Jana ay nakasabay niya si Ate Jane, ang manghuhula. "Kumusta na kayo, Ate Jane? Natatandaan niyo pa ba ako?" "Oo naman, kasama mo ang iyong kaibigan na niloko ng asawa." "Siya nga pala, Ate Jane, nagpapasalamat si Lucy sa ginawa mo at naniniwala siyang tama ang lahat ng hula mo dahil malaki ang naitulong nito sa kanilang mag-asawa." Napangiti lamang si Ate Jane bago hinawakan ang kamay ni Jana. "Isa akong dakilang sinungaling. Sinasabi ko to sa iyo dahil natanggal na ako sa kumpanyang ito kaya hindi mo na ako muling makikita pa." Napanganga si Jana sa nalaman. Bakit mo siya pinayuhan na balikan ng kanyang asawa?" "Anong ibig mong sabihin? Bakit ko naman sisirain ang isang masayang pamilya dahil lamang sa katangahan ng isang lalaki?
Ang kanilang anak ang dahilan kung bakit mas tumibay ang kanilang pagsasama. Ang pagmamahal ni Lucy at pagpapatawad kay Kevin ang lalo pang nagpatibay sa kanilang relasyon. Tanga na lamang si Kevin kapag hindi niya pa yun na-realize hanggang ngayon. At mas tanga siya kapag nagawa niya pang lokohin ang kanyang pamilya. Ano naman yung sinasabi niyo na mamamatay si Kevin? Aba, malay ko kung mamamatay ba talaga siya. Nakita ko na mahal ni Lucy ang kanyang asawa at humahanap lang siya ng taong kakampi at susuporta sa kanya tulad ng ginawa ko. At ang tungkol kay Kevin, sigurado ako na kung iniwan siya ni Lucy ay mawawala na ng saysay ang kanyang buhay. Mapapabaya ng trabaho, panay inom ang aatupagin hanggang sa magkasakit at mamatay ng mag-isa. So ibig mong sabihin pinaglalaruan mo lang ang buhay ng ibang tao? Hindi ko pinaglalaruan ang buhay ng ibang tao. Tinutulungan ko silang mabuong muli ang kanilang pamilya. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Muling tanong ni Jana. Isa lang ang dahilan. Maliit ang sweldo ko at kailangan ko ng ekstrang pera. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mong yan? Bakit naman ako makukonsensya gayong nakikita ko ang mga tao na masaya dahil buo ang kanilang pamilya? Alam mo, makonsensya ka kapag sinabi mo sa kaibigan mo na nagsinungaling ako dahil siguradong masisira ang kanilang pamilya. Matapos noon ay lumabas na ng elevator si Ate Jane. Napangiti na lamang si Jana. Tama si Ate Jane. Masaya na ang kanyang kaibigan. Buo na ang pamilya nito at iyon ang mahalaga. Ang tanging ipinagdarasal niya, sana ay tuluyan na ngang magbago si Kevin, lalo na't lumalaki na ang mga bata. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.